Ngayong araw, share ko lang sa inyo yung trip to Sagada namin noong December 2025. Matagal-tagal din namin plinano to at gustong-gusto ko nga talaga na makapunta dito dahil na rin sa weather na parang nakatodo ang aircon. At syempre, para mapuntahan ang iilang mga tourist spot. Sa dami nga nito, hindi na namin napuntahan lahat. Pero bago yan, balik muna tayo dito sa Olongapo City. Bago nga kami bumiyahe, nagkape at nagdasal muna kami. 5:30 kami nag-take off at pagdating namin dito sa Tarlac, nag-dinner muna kami. Nagustuhan ko yung papaitan nila, ma'am. Gusto ko kasi yung may asim kaya pasado sa akin to. Napa-extra rice pa nga ako eh. At syempre, may baon tayong leche flan. Hindi kasi pwedeng wala akong dessert. Kaya sa mga hindi pa nakakatikim, order na. 12:30 AM na nga kami nakarating dito sa Lion's Head. Chill lang yung rides namin. 50 to 70 lang takbo namin. Hindi naman kami nagmamadali. Every 1 hour stopover kami dahil napakasakit sa puwet. Nag-overnight muna kami dito sa La Trinidad sa kuya ng bebe ko. Kaya salamat kay Kuya Joey. Sabay midnight snack na din. Nakakagutom magbiyahe. Paggising nga namin, nag-almusal muna kami. Salamat pala kay Ate A, asawa ni Kuya Joey. Tapos syempre, muni-muni muna habang nagkakape. Inayos na nga namin yung mga gamit at nagbiyahe na ulit. Fast forward, nakarating na nga kami dito sa highest point. Grabe dito, napakaganda ng tanawin. Marerelax yung mga mata mo pag nakita mo ng personal. Stop over muna saglit, sabay food trip na din. Sabay higa, relax. Sobrang nakakangawit mag long ride. At nakarating na nga kami dito sa Sagada. At dito nga kami nagstay ng 4 days sa Balay Igorot. Napakabait ng mga tao dito. Talagang aasikasuhin kanila agad. At napakaganda din ng place na to. Lalo na pag gising mo, ganito agad bubungad sa'yo. Sulit ang haba ng biyahe mula Olongapo to Sagada. Grabe din sa lamig, lalo pag gabi. Syempre, hindi naman tayo sanay sa sobrang lamig dahil sa Olongapo mainit. Nag-bonfire na nga kami dito para kahit papano mainitan. At nagkape, tamang kwentuhan habang pinapanood yung apoy. Nang makaramdam kami ng gutom, dito kami kumain ng dinner sa Chow Restaurant. Ayos mga food nila na in-order namin. Chicken with rice, mura at masarap na. Eto na nga ang first day namin dito sa Sagada. Nag-hiking muna kami dito sa Marlboro Hills. 3:30 AM pa lang nagising na kami dahil 4:30 AM aalis na ang van. At 5 AM dapat nasa location na. Dito nga kami nag-start. Kung wala kayong mga gloves o bonnet, mamili na kayo dito. Meron din mga chips at water. Dapat magbaon ka pero mas magandang huwag ka muna kakain dahil mahaba-haba ang lalakarin. Tubig-tubig lang ayos na. Almost 1.5 hours to 2 hours din yung nilakad namin bago nakarating dito sa Marlboro Hills. Sulit na sulit ang lakad pag narating nyo to. Hindi nga namin nakita ang sunrise dahil grabe ang ulap. Natakpan na buong kabundukan dahil sa taas at maulan-ulan din. Kaya pinanood ko na lang sa YouTube kung ano itsura nito pag may sunrise. Damihan nyo na picture nyo dito dahil panigurado matatagalan bago kayo makabalik dito. Meron din silang tinda dito na champurado, arroz caldo, mga snacks. Meron din mga accessories. After Marlboro Hills, dito sa Blue Soil naman kami sunod na pumunta. Grabing lakaran na naman. 3 hours din yata namin nilakad. Sumakit tuhod ko dito. Nabigla eh. Bago kayo makarating sa Blue Soil, madadaanan nyo tong mga magagandang tanawin. At talagang mapapapicture kayo. Dahil first time ko lang din talaga mag-hike ng ganitong kahaba. Nagpa-picture na ako ng marami para may remembrance. Pagdating mo nga dito sa Blue Soil, talagang kulay blue. Kahit bungkalin mo, blue talaga. Kaya maa-amaze ka at mapapaisip kung paano nangyari yun. Kaya mapapagoogle ka talaga. Tamang kwentuhan, pahinga, tambay na din at i-feel ang lugar. Pagbalik nga namin sa accommodation, natulog muna kami. Dahil grabe, sobrang pagod. Pero halos hindi mo nga maramdaman yung pagod eh kasi ang lamig. At paggising namin, diretso kami dito sa Tourist Information Center para magparehistro at malaman ng iba pang info about sa tour. Dito naman ang next na pinuntahan namin sa Sagada Pottery. Nakatry na nga kami nito sa Pampanga kaya nanood na lang kami. Ang cute din ng pusa nila, ayaw na umalis sa akin. Next naman namin tour ay Paitokan Walk. Mapupuntahan mo dito yung church, cemetery, Eco Valley, Century Old Coffins, Baueng Coffee Farm, Sagada Underground River, at Bocang Falls. Pagkatapos nga ng tour namin, namili kami sa palengke at nagluto kami ng pork adobo para sa aming hapunan. Pagkatapos kumain, nagpahinga lang at nag-chill naman kami. Pampainit lang dahil grabe talaga sa lamig. Day 3 namin dito sa Sagada, pinuntahan naman namin ang abandoned bus. At syempre, nag-outpick check tayo. Next is dito naman sa homemade bread. Ang sarap ng bread nila dito, lalo yung chocolate tapos bagong luto pa. Nakadalawa nga ako at may takeout pa. Nagpunta rin kami dito sa Sagada Weaving. Nakakamangha yung paggawa nila ng tela, mano-mano. Dito naman kami nag-lunch sa Rock Wall. Only rice, only soup, only gravy. In-order ko ay crispy pork binagoongan. Nagustuhan ko nga to, kaya try nyo din. Syempre, tinikman ko din yung mga order nilang crispy kare-kare at crispy Bicol Express. Dito naman kami nag-dinner sa Tea Avenue Cafe. Ang ganda ng ambience dito. Nasarapan kami sa Bake Mac na in-order namin at drinks. Day 4 at last day na namin dito sa Sagada. Maaga nga kami nagising para mag-breakfast dito sa Bros Inasal. Napakasarap magkape at kumain dito. Napakaganda ng tanawin. Talagang mapapag-good morning ka. May mga tinda rin silang mga accessories. After dyan, pumunta naman
naman kami dito sa Maggie's Lemon Pie para mag-dessert. Try nyo dito, ang sarap ng pie nila. Maasim nga lang. Kasi nga lemon. Nagstay pa ulit kami ng 2 days dito sa Baguio. At syempre, nag-food trip kami dito sa night market. Napakarami namin nakain at grabe ang busog. Hindi mo pwedeng palagpasin to pag nandito ka talaga sa Baguio. At kung nakaabot ka dito hanggang dulo, salamat sa pagsama sa tour namin sa Sagada. Hanggang sa muling paglalakbay. Saan naman kaya next?